At ayan, ngayon ay meron po tayong isang mainit na pahayag dito na yumanig sa social media platform na X. At ito po ay nanggaling sa kilalang crypto enthusiast na si Mason Verse Lewis. Ayon po sa title ng ating balita dito mula kay Times Tabloid, sabi rito ay analyst says XRP can skyrocket back to $3 anytime. Ayan. Naniniwala daw po itong si Verse Lewis na si XRP ay may kakayahang bumalik sa $3 anytime o sa madaling panahon, kahit wala pa ang tinatawag nating large-scale utility at global adoption. Ito po ay isang matapang na pahayag na nagbigay ng bagong pag-asa sa marami, pero nagbukas din ng malalim na debate sa pagitan ng mga supporters at mga skeptics. Ang sentro po ng kanyang argumento ay ang kasalukuyang presyo ng XRP ay hindi pa sumasalamin sa tunay na gamit nito sa mundo, kundi nakatali pa rin ito sa purong speculation. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat anggulo ng balitang ito. Titignan natin ang mga reaksyon ng community, ang mga matitinding kritisismo at ang mga pangarap na presyo na aabot daw ng $1,000. Kaya ano nga ba ang totoo sa likod ng predicsyong ito? Bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang chart dito ni XRP kung saan ay nakikita po natin na ang kasalukuyang presyo nito ay naglalaro sa $1.47. At kitang-kita po natin na ang kasalukuyang candlestick natin ngayon ay bumubuo ng isang bullish candlestick. Ngayon, bago po natin na ipagpatuloy ang ating technical analysis ay tapusin po muna natin ang ating sinimulang balita dito. At ayan, ano nga ba ang pahayag ni Mason Verse Lewis dito? Yan po ang kanyang aktual na post dito. Sabi niya ay XRP can skyrocket back to $3 anytime because price is tied to speculation and not real adoption. Now imagine when we have the real adoption. Diretsang sinabi po ni Mason Verse Lewis dito na ang pag-akyat daw ng XRP sa $3 ay hindi kailangang maghintay ng malawakang paggamit ng mga bangko sa buong mundo. Ayon sa kanya, ang market value ng XRP sa ngayon ay heavily influenced pa rin ng speculation o yung tinatawag nating hype at saka trading interest kaysa sa actual usage sa global finance. Ang opinion ko po ay napaka-interesting ng puntong ito ni Mason. Isipin po ninyo mga ka-crypto, sa loob ng maraming taon, hinihintay natin ang balita na gagamitin na si XRP ng lahat ng malalaking bangko para tumaas ang presyo. Pero ang sinasabi po niya, ang speculation phase pa lang natin ay sapat na para ibalik tayo sa all-time high levels o lumapit man lang sa presyong $3. Sa madaling salita, ang kasalukuyang presyo ay parang isang cold spring na handang bumitaw anumang oras kapag nagkaroon ng tamang spark sa market sentiment. Hindi po natin maikakaila na ang crypto market ay madalas gumalaw batay sa nararamdaman ng mga tao. Kung bukas ay magkaroon po ng matinding hype, ang $3 ay napakadaling maabot dahil po sa liquidity ni XRP. Pero ang mas malaking tanong ni Verse Lewis na dapat nating pag-isipan ay ito. Kung sa speculation pa lang ay kaya na nating mag $3, ano pa kaya ang mangyayari kapag pumasok na ang real adoption? Dito nagkakaroon ng excitement ang marami dahil parang nasa intro pa lang tayo ng tunay na kwento ng XRP. Ang $3 ay pwede pong maging starting line lang at hindi ang finish line. Yan, pag-usapan naman po natin ang matapang na kritisismo ni Frank R. dito.
Hindi lahat ay natuwa sa pahayag na ito. Meron pong isang user dito na nagngangalang Frank R. ang nagpahayag ng kanyang pagkadismaya at tinawag pang con job o panloloko ang Ripple at XRP. Tinanong niya kung nasaan na ang mga pangakong aabot sa $10,000. Yan, aabot sa XRP sa $10,000. At sinabing hindi nakapagtataka. Yan, hindi nakapagtataka kung bakit iniisip ng marami na ang crypto ay isang scam. Sa aking opinyon ay naiintindihan ko kung saan nanggagaling itong si Frank R. Sa tagal nating naghihintay, marami talaga ang nakakaramdam ng fatigue o pagkapagod. Maraming mga influencers noon ang nagbigay ng mga unrealistic price targets gaya ng $10,000 sa loob ng maikling panahon. At nang hindi po ito nangyari, natural lang na magkaroon ng galit o duda ang mga tao. Ito ang panganib ng tinatawag nating overhyping. Pero kailangan nating ibalanse ang ating pananaw. Ang pagtawag kay XRP na isang con job ay maaaring dala lang ng matinding emosyon dahil sa price action. Hindi porke hindi agad naabot ang isang target ay scam na ito. Si XRP ay nananatiling isa sa mga may pinakamalaking market capitalization sa buong mundo at may tunay na teknolohiya sa likod nito. Ang frustration ni Frank R. ay paalala sa ating lahat na sa mundo ng investment, kailangan nating panatilihing nasa lupa ang ating mga paa. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga moon targets ng walang sapat na batayan. Pero kasabay nito, huwag din nating hayaan na ang emosyon ang magpabulag sa atin sa mga tunay na developments na nagaganap sa background. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang optimism ni Sarah at saka Rowling. Yan, sa kabilang banda ay marami pa rin po ang nananatiling positibo. Si Sarah, halimbawa, ay sumasang-ayon po kay Verse Lewis at nagsabing ang $3 ay simula pa lamang. Yan, ito raw ay simula pa lamang. Naniniwala siya na ang tunay na dambuhalang paggalaw ay mangyayari kapag ang large-scale applications ay naging live na sa market. Ganito rin ang pananaw ni Rowling. Yan, o Rowling. Yan. Itong si Rowling ay nagsabing ang tunay na price discovery ay magsisimula pa lang kapag ang utility o gamit na XRP ang naging driver ng presyo. Sa aking opinyon, gusto ko ang terminong ginamit ni Rowling na price discovery. Sa ngayon, ang presyo po ni XRP ay tila nakakulong sa isang box dahil po sa mga regulatory issues at saka market uncertainty na pinagdaanan nito. Kapag sinabi po nating utility kicks in, ibig sabihin nito ay ang demand para kay XRP ay hindi na manggagaling sa mga traders na gustong kumita, kundi sa mga institution na kailangang gamitin sa XRP para sa kanilang cross-border settlements. Ito po ang endgame na hinihintay nating lahat. Isipin po ninyo mga ka-crypto, kapag ang mga dambuhalang korporasyon ay bumibili na ng XRP araw-araw para mag-transfer ng bilyong-bilyong dolyar, hindi na nila tinitignan kung ang presyo ay $3 o $5, kung saan ay kailangan nila ang liquidity. Dito po magkakaroon ng organic growth. Sa ngayon, tama po itong si Verse Lewis. Tayo ay nasa speculative phase pa lamang. Ang bawat pagtaas at pagbaba ay dahil po sa takot at excitement ng mga tao. Pero ang pag-asa ni na Sarah at saka Rowling ay nakaugat sa logic na ang kasalukuyang presyo ay undervalued kung ikukumpara sa potensyal na dala ng utility nito sa hinaharap.
At pag-usapan naman po natin ang tungkol sa $1,000 price target ni MI or Joe Boy. Yan. Hindi po mawawala sa usapan ang mga extremely ambitious targets. Kung saan ay meron po tayong isang user dito na si MI na kilala rin bilang Joy Boy ang nagsabing hindi po siya magiging masaya kung si XRP ay hindi aabot sa $1,000. Ang ganitong mga projections ay laging nagiging mitsa ng mainit na usapan dahil sa laki ng market cap na kakailanganin para maabot ito. Sa aking opinyon, ang $1,000 XRP target ay isa po sa pinaka-kontrobersyal na paksa dito sa kasaysayan ng crypto. Kung susumahin po natin ang math, ang market cap ay kakailanganin. Yan, ang market cap po na kakailanganin para sa $1,000 XRP na presyo ay hihigit pa sa kabuuang pera sa mundo sa kasalukuyan. Kaya naman maraming financial expert ang nagsasabing imposible ito. Gayunpaman, ang mga taga-suporta ng ganitong presyo ay naniniwala po sa konsepto ng tokenization of everything at paglipat po ng lahat ng global wealth sa blockchain. Kaya para po sa akin, bagamat magandang pangarap ang $1,000, mas mainam na mag-focus muna tayo sa mga milestones. Bago tayo mag $1,000, kailangan muna nating makuha ang $3, tapos $5, tapos $10. Ang pahayag ni Joy Boy ay sumasalamin sa extreme conviction o matinding paniniwala ng ilang mga holders. Ipinapakita nito na marami ang hindi lang nandito para sa 2x o 3x na kita, kundi para sa isang life-changing wealth na sa tingin nila ay tanging si XRP lang ang makakapagbigay. Pero yan, lagi kong sinasabi na maging realistiko po tayo sa ating expectations para hindi po tayo madaling madismaya gaya po ni Frank R. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa katanungan kung bakit nananatiling undervalued itong si XRP. Yan, sa kabila po ng pagkakaroon ng isa sa mga pinakamalaking market cap, si XRP ay nananatiling malayo sa kanyang all-time high. Maraming naniniwala na ang market ay hindi pa lubos na sumasalamin sa tunay na halaga nito, lalo na't patuloy ang pagpasok ng mga institutional partners sa Ripple network. Ayan, ang sinabi po ni Verse Lewis dito na the price is still tied to speculation. Marami po ang tumitingin dito bilang negatibo. Pero sa mundo ng trading, ang speculation ay ang buhay ng market. Ito ang nagbibigay po ng liquidity at volatility na kailangan para kumita ang mga investors. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang pahayag po ni Mason Verse Lewis dito ay nagsilbing mitsa para muling pag-usapan ang tunay na halaga ni XRP. Sa gitna po ng batikos ni Frank R. at ang matinding suporta ni na Sarah at Rowling, nananatiling matatag ang paniniwala ng marami na si XRP ay hindi pa nakakaranas ng tunay na valuation base sa adoption. Ang $3 target ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang posibilidad na pwede pong mangyari anytime dahil po sa lakas ng speculation sa market. Pero higit po sa lahat, ang usapang ito ay nagpapaalala sa atin na ang crypto ay isang mahabang lalakarin. Ayan. May mga kritiko na susubok po sa ating pasensya at may mga visionaries naman na magbibigay sa atin ng inspirasyon. Anuman ang inyong panig, ang mahalaga ay manatili po tayong updated at alerto
sa bawat galaw ng market. Ang presyong $1,000 ay malayo pa. Pero ang $3, baka nasa kanto na lang yan. At ayan, balikan po natin ang daily chart time frame dito ni XRP at nakikita po natin ang isang triangle pattern dito. Isa po itong symmetrical triangle pattern at halos umabot na po siya dito sa pinakadulo at noong May 10, dito na po siya nagkaranas ng breakout. Umangat siya pero nagkaroon po siya ng retracement dito. Ayan. At kahapon ay nagpakita po ng rejection ang presyo dito sa upper portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. At ngayon ay muli pong umaangat itong si XRP. Ngayon, ang kakailanganin po nating bantayan dito ay ang minor resistance po pala natin dito sa 1.4826 kasi medyo tumibay po ito. Kitang-kita po natin yung mga nabuong candlestick natin dito. Yan. Yung pag-angat po nito ay nagawang pigilan ng 1.4826 na minor resistance natin dito. Kaya ngayon, at sinusubukan po niya ulit umangat, ito ang dapat po nating muling bantayan. Ang 1.4826. Kung nabasag po niya ito, asahan po natin na magtutuloy-tuloy ang pag-angat ng presyo ni XRP. Ayan, kung nagawa niyang basagin ito, asahan po natin ang pagpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero kung ang nangyari po dito ay nauntog po siya ulit dito at di po niya kinayang basagin ito, asahan po natin ang patuloy na consolidation dito. Yan, magsa-sideways po siya dito. Kaya yan po ang ating technical analysis update. Yan, dito sa daily chart time frame ni XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa panonood.